Sa ngayon po, gaano na ito kapinal na desisyon? Meron pa ho ba ditong remedyo? Meron pa ho ba ditong maihihirit pa ang pamahalaang Pilipinas dito po sa babasura ng petition for extradition laban sa inyong kliyente? Ang sabi po ng aking mga counterpart na mga legal counsels po sa Timor-Leste na pawang mga dalubhasa pong mga human rights lawyers, hindi lamang po sa Timor-Leste kundi recognized din po sa ibang bansa including sa Hague po, yung isa naming abogado po roon na mahirap na pong ma-overturn ito because this is based on human and political rights. Ito ay paglabag ng konstitusyon ng Timor-Leste. So, alam niyo po, ang Timor-Leste daw po kasi ay very sensitive sa mga ganitong issue sapagkat alam niyo naman po, ang naging karanasan po nila, sila po ay naging occupied territory ng Indonesia at nung yung kanilang kilusan para sa kasarinlan at independence ay nakaranas din po sila ng katakot-takot na persecution. So based on that experience, Timor-Leste is very big on human rights. Kaya they take exception to sinasabi ni Secretary Remulla na napaka-corrupt daw po. Hindi po, maayos po roon. Lamang, ang problema lang po kasi sa DOJ natin, pag hindi nila nagkukuha yung gusto nila, kung ano-anong ibinibintang nila na mga fake news. So hindi po dapat yun kasi nakakahiya po. We have diplomatic relations with Timor-Leste. Only for a cabinet member to say na corrupt yung justice system doon, that's very unseemly and unbecoming po, Manong Ted, Ma'am DJ Chacha. Nangangahulugan ho ba, attorney, na dahil dito po sa naturang desisyon kung hindi na ito mababaligtad? So dyan na muna mananatili po si former Congressman Arnie Teves. Opo, siya po ay bibigyan ng, well, right now, hindi pa naman po formally na asylum. Ngunit, yan po ang sinasabi nilang parang protection po sa isang mamamayan ng ibang bansa na who might be subject to persecution. Yan naman pong doktrinang yan po, Manong Ted, Ma'am DJ Chacha, ay hindi lamang po unique sa Timor-Leste. Halos lahat po ng civilized nations ay mayroon pong provision sa kanilang batas na kung ang isang tao ay maaaring ma-persecute, katulad ni Snowden po, yan po ay humingi ng political asylum. Marami na pong nangyari po dyan, hindi lamang po mga Pilipino. Talaga pong that is a recognized doctrine of international law. Opo. So yung nga po, doon ba ito pupunta sa asylum, permanent asylum ng kliyente nyo sa Timor-Leste? We do not know yet as of this moment na Manong Ted. Pero may moves na po kami dyan through our lawyers sa Timor-Leste po, na bigyan muna po siya ng asylum. But at the moment, hindi ko pa po makumpirma po yan. Opo. Pero may pending application na siya. Ang pagkaalam ko po ay may pending application po siya tungkol po dyan na hanggang ganito po ang prevailing atmosphere of persecution sa Pilipinas ay bibigyan po siya ng protection po.